Are you running Facebook ads pero hindi ka pa rin nakakuha ng result na gusto mo? Maybe you're doing these 5 mistakes that beginner usually do. Kaya kung isa kang beginner at gusto mo malaman itong 5 mistake na ginagawa ng mga madalas na baguhan sa Facebook ads, let's uncover this 5 mistake. Number 1 mistake ng mga beginner sa Facebook ads or even yung mga hindi beginner pero ito yung pinakang number 1 mistake nila. Not defining the objective. So you have to set your objective correctly. Why? Kasi kung hindi mo na-set yung objective mo in the first place, well, mali yung pinapagawa mo kay Facebook. Ano example nun? For example, you want sales, pero yung sinet mo, traffic. Well, for your information, magkaiba yung dalawa. Pag sinabi mo traffic, sinasabi mo kay Facebook na magdala lang ng mga visitors dun sa website mo, sa page mo, or kung saan mo man sila gustong i-redirect after your ads. So kapag traffic kasi, hindi yan intentionally bibili dun sa mga product na nandoon, regardless tangible or intangible man yan. Product na services or physical. So, kapag gusto mo ng sales, well, majority of the business gusto ng sales. So, kailangan alam mo kung paano mo i-set yung mga objectives. Kasi kung hindi mo siya alam, at sinet mo yun, from conversion dapat, traffic yung ginawa mo, well, visitors lang talaga yung mangyayari dun sa ads na yun. More on link clicks, o kaya naman messages lang talaga, kasi nga, visitors lang yung ginawa mo. But, if ang gagawin mo is conversion, on which dito is medyo, medyo technical na, because you have to set your own landing page. For those na hindi nakaalam ng landing page, this is a simple website na ang goal is to convert yung mga tao na napupunta doon to sale. Okay? Convert the visitor to sales. So, yun ang pinakang goal ng landing page. So, ang pinagkaiba ng landing page sa website, pag sinabi mo kasing website, marami siyang mga buttons. Diba? May mga tab pa dyan for homepage, about, diba? About page, may contact pa, etc. Pero pag sinabi mo namang landing page, technically, about lang yun dun sa product na pinopromote mo or binibenta mo. So, yun yung pinagkaiba kapag gumagawa kayo ng conversion and then traffic lang. So, the number 2 mistake of a beginner in Facebook ads. So, kaya naman yung mga literally nag-aaral, hindi beginner, kasi magkaibang beginner, technically zero knowledge, compare dun sa mga nagamit na yung Facebook ad once, gumamit ng boost post, basta, ginamit mo yung Facebook ads, so tag ka pa rin as beginner, kasi hindi pa ganun kalawak yung knowledge ninyo pagdating sa Facebook. So, the number 2 mistake kasi ng mga gumagamit ng Facebook ads, especially the beginner, is tinatarget nila yung lahat. Okay? Ano ba ibig sabihin ko na tinatarget lahat? So, dahil nag-set ka, okay, sa step 1 natin, or yung number 1 mistake natin is for not setting up the correct objective. Sa number 2, tinatarget nila lahat. Bakit mo ba dapat targetin yung specific lang? Okay? Kasi, let's say, nagbebenta ka ng product ng mga cosmetic. And then, pang ano siya? Pang mga sensitive. Okay? Sensitive person. Now, if yung cosmetic na binibenta mo is pang sensitive person, ibibenta mo ba sa lahat? Hindi. Hindi mo siya pwedeng ibenta sa lahat. Why? Kasi ang mangyayari kapag binenta mo siya sa lahat, yung mga sensitive products, especially the cosmetic ones, expensive. So, pag binenta mo siya sa lahat, even if hindi sila qualified for that product, hindi sila bibili. Kasi unang-una, yung budget. Diba? Hindi siya angkop dun sa binibenta mo. For example, may tinarget ka na mga low wage lang. Disclaimer, wala po akong gustong tapakan dito sa example na to. This is only example para mas maintindihan ninyo kung ano yung in-explain natin pagdating dun sa pagta-target mo dapat na specific compare dun sa lahat. Okay? So, for example, ang binibenta mo nga is expensive product, which is the cosmetic, and for sensitive person siya. So, usually kasi ng mga product sa market, kapag sensitive person or skin type, mahal siya. Okay? For example, Cetaphil. Ang Cetaphil, usually, nagpa-price siya ng mga nasa 500 pataas. Now, if yung person na tinarget mo is low wage, and then hindi naman sensitive yung skin niya, tapos binentahan mo ng pan-sensitive, do you think bibili niya yun? Paano kung gumagamit lang yung tao na yun ng Safeguard, Dove, Tender, di ba? So, yung mga ganung product kasi hindi yun umaabot ng 500 pesos.
hindi rin siya umabot ng 1,000 pesos. So, dun pa lang, nagkakaroon na ng difference, di ba? Kumbaga, nagkakaroon na dun ng barrier. So, dun ninyo dapat maisip na, okay, so hindi ko pala dapat tina-target lahat ng tao. So, in short, don't sell to everyone because if you sell to everyone, you sell to no one. I'm sure na narinig nyo na yung mga katagang yun kasi hindi lang naman sa akin nanggaling yun. So, the number 3 mistake ng mga beginners sa Facebook is ignoring yung ad copy. So, ang ad copy, hindi yan labo-labo. At the same time, walang template talaga sa ad copy. So, ito kasi yung mga akala ng iba na, oh, pag gagawa ka ng ad copy, kailangan may template. Hindi ganun. Ang ad copy, it's a combination. Para kang naglalaro ng Lego, o kaya naglalaro ka ng puzzle. So, ganun lang din ginagawa yung ad copy. Bakit siya connecting? Kasi kailangan, yung mga ilalagay mo dun, it's a connecting para mabuo mo yung buong template. The first rule, pag gagawa ka ng ad copy, o yung nakikita ng mga audience mo dun sa ads mo, or sinasabi mo sa video, kailangan nakaka-resonate sila. Okay? Anong resonation yung kailangan? Kailangan natatarget mo yung pain point. Diba? Kailangan alam mo kung paano sila sasaktan. So, ganun nag-work yung ad copy. We're not thinking about the ad copy. So, hindi mo matatarget ang isang tao kung lahat yun tinatarget mo. Diba? Hindi mo matatarget yung mga audience na yun kung hindi mo i-define. Hindi mo sila makikilala kung hindi mo sila aalamin na ito yung para sa product na to. So, for example, yung kanina nga, diba? Sensitive skin sila. So, Cetaphil yung ginagamit nila. Ngayon, kung sensitive skin sila, and then binenta mo sa lahat yan, kahit hindi naman sensitive yung skin, technically, hindi yan sila bibili. Diba? Yung paggawa mo ng ad copy para magkaroon kayo ng resonation, kumbaga makakonect sa'yo yung audience mo sa ad copy mo, para mapaklik mo yan to the next step, kailangan alam mo, kilalanin sila. Okay? Kailangan alam mo na, oh, ito yung mga bagay na hinihiling niya, ito yung mga bagay na nahihirapan siya, ito yung mga problema niya. Kasi every product is a solution. Now, if you believe na yung product mo is a solution, magtutugma kayo nung target mo. Walang duda. So, yun yung kailangan mong gawin. Kailangan alamin mo na itong mga tao na to, kapag na-define mo na yung target mo talaga specific for that product, kailangan alam mo rin na ito yung mga problema nila, ito yung desire nila. Dalawa lang naman yun usually. The desire and the pinpoint. Now, you have to decide kung anong gagamitin mo sa dalawa. But ako, usually, sa preferences ko, mas gusto kong gamitan both. Bakit? Kasi, from pinpoint, kinokonek ko yun sa desire. So, kung ano yung mas masakit sa kanila, pinaparealize ko naman na yung sakit na yun, madadala sila dun sa desire nila. So, it's up to you kung anong product yung gusto ninyo i-promote or gusto mong ibenta, di ba? Basta, all you have to do, kapag gagawa kayo ng mga ad copy ninyo, kailangan may resonation, alam mo yung pain point, and dapat alam mo yung desire, okay? Yung dream ng mismong target mo. At magagawa mo lang yun kung alam mo yung number 2, on which dapat alam mo kung sino yung mga target mo. Huwag kang maglabo-labo at lahat bebentahan mo. Okay? Hopefully, marami ka natututunan sa video na to, and if you like this video, please click the subscribe button, comment, share, and i-on mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time I upload a new video. So here's the mistake of beginner pagdating sa Facebook ads, not testing the campaign. From running ninyo ng ads, ang nangyayari, sa first run ninyo, gusto nyo na agad i-scale. Hindi ganon. So kailangan matest mo muna, ano sa creatives mo yung gumagana, regardless image ginamit mo or video. Kailangan alam mo na sa image na to, ito yung gumagana. Diba? Sa video na to, ito naman yung gumagana. So, nakadepende yan kung ano yung ititest niyo sa dalawang creatives. So, yun lang yung isa pang ititest mo. Pangalawa, sa ititest mo yung headlines. Ano ba yung headlines na gumagana para makapag-click sila dun sa ads mo? Kailangan kasi nakaka-resonate din yan sila. Or dito naman sa headline, ang pinakang goal mo rito, urgency. Okay? Magkaroon ng urgency and curiosity. Kailangan yung tao, ma-pour sila na i-click yung ads mo. Okay? Regardless, gumamit ka ng send message, lead campaign, conversion campaign, etc. Okay? So, the goal here is
mapaklik sila dun sa ads mo. Now, hindi mo malalaman yun kung ano yung mga ads na ginagamit mo na gumagana kung hindi mo tinetest na maayos yung mismong campaign. So, paano mo ba siya itetest? You have to make your strategy 1, strategy 2, 3, 4, so on, so forth, hanggang sa matapos ka dun sa testing. So, paano mo naman malalaman, Coach Char, na tapos na yung testing at maganda na yung ads? So, first kasi dapat na ginagawa mo sa Facebook ads, nagsiset ka ng goal. Kasi kung wala kang goal, hindi mo rin alam na nai-hit mo na ba yung target mo or hindi. 'Di ba? Parang sa wage lang yan kapag nasa corporate ka versus the business. Kapag nasa corporate ka, 'di ba, usually may ceiling and then ito lang yung wage mo. So, dahil may ceiling, nalalaman mo na, ito yung wage ko, hindi to enough kasi ito yung ginagastos ko. So, same goal kapag nagpi-Facebook ads ka. Kailangan alam mo yung pinakang objective ng company mo. Okay? Gusto mo ba ng maraming sales? Gusto mo lang ba i-promote yung bago nyong product? So, you have to set your numbers. Magkano ba yung kailangan mo para masabi mo na successful yung business mo or yung campaign mo? Magkano ba yung kaya mong ibayad kay Facebook to get a 1 customer? Diba? So, yun yung isa sa mga kailangan mo iset para mag-work itong number 4. Kasi dun mo lang masasabi na successful na yung Facebook ads mo kung maganda na yung performance and stable na yung cost mo. Okay? Cost per result. So, pagdating naman sa cost per result, actually, iba-iba yan eh. May mga services kasi or mga product na mataas talaga yung cost, especially kung high ticket din talaga siya or mataas din yung presyo ng product. So, kapag ganun ang nangyayari, nahihirapan din kasi si Facebook na alamin kung sino yung mga right person or target at / audience para dun sa product na yun. So, it takes time sa Meta para mahanap kung sino yung mga right person na papakitaan at the same time mako-convert dun sa ads mo. So yeah, that's the mistake number 4 for not testing enough yung ads nyo. Okay, so hopefully nagtitake note ka kahit na free content ito. Well, that's my way to give back sa mga supporters ko, especially na malaki na yung channel natin. So thank you for always supporting me. Mag-proceed na tayo dun sa mistake number 5. I'm sure alam mo to na may mga metrics at data si Meta or si Facebook. Pero yung mistake number 5 kasi, majority of beginners sa Facebook ads, they are not tracking the data. Ano ibig sabihin nun? Hindi ninyo tinatrack properly yung data na nagagather ng ads ninyo. Kaya hindi nyo rin nalalaman kung nami-meet nyo ba yung number 4 on which yung pinakang target or goal, 'di ba? So, kung napansin mo, from mistake number 1 up to here sa 5 mistake, connected, right? Connected siya kasi yun yung 5 mistake na supposed to be dapat nagagawa mo siya correctly para makagawa ka ng successful na ads. Okay? So, dun sa number 5, kailangan alam mo yung mga metrics na binabantay mo. By the way, for metrics, so pwede mo i-click dito yung video na ginawa ko about metrics para malaman mo kung ano yung mga dapat mong sinusubaybayan doon. So, hindi ko na siya isasama here, lahat, okay? So, magbabanggit lang ako ng ilan. But yeah, kung gusto mo malaman kung ano yung mga kailangan mong chinecheck per performance, conversion, etc., i-click mo lang yung link dito or I'll leave the link on the description. Proceed tayo. Okay? So, especially na dapat mong minomonitor kapag ka nagkaroon na ng data yung ads mo, kahit na 1 to 2 days lang yan, is yung cost per result. Of course, you have to check kung magkano ba yung binibayad mo kay Facebook to get that 1 person. Okay? Regardless ano objective. But for this video, I set objective, for example, message. So, kung message kasi yung campaign mo, messaging campaign, di ba? So, kung na-explore mo na before yung ads or you're doing ads right now, alam mo yung sinasabi ko sa'yo na kapag nag-set ka ng message, yung magiging objective din dapat message. Pero, sometimes kasi yung message, ginagamit din siya to convert sales. It depends kung ano yung plan ng pinakang sales marketing ng business mo or kung ikaw man yung gumagawa mismo ng business mo all in all. Now, ang gagawin mo kasi dapat kapag nagkaroon na ng data yung pinakang ads mo, even the first to second day or the first week, dapat alam mong i-check yung cost per result, CTR or click-through rate.
gaano ba karami yung tao na nagkiklik doon, ano ba yung mga creatives mo na may mataas na click-through rate. Again, per click-through rate, average natin dito, para masabi mo maganda siya is 1% pataas, but i-hit mo yun nung 2% up to 5% above, para masabi mo talaga na maganda yung ad creative na yun. So, what's next? Kapag na-check mo na ano yung ad creative na gumagana. So, next naman is, i-clone mo yung winning ad creative, and then gagawa ka ng variety pa rin. Okay? Similar, pero may difference. Similar kasi, for example, ito yung winning, tapos gumawa ka rito. Iba't ibang color lang. Just to test kung yung gumagana. Baka kasi this time, ang gumana instead na ito namang number 3. So, kailangan mong i-check kung ano yung gumagana dun sa ad creative. Okay? Regardless video or image yung ginagamit mo. So, yun yung nagiging goal ng CTR. Para doon yun. Click-through rate. Next naman is clicks. Okay? Gano'ng karami nakiklik dun sa ads mo? So, again, yung numbers, ikaw po ang magsiset nun. Kung gaano ba kadami yung numbers para sa'yo na successful yung ads mo. Okay? That's why it's very important from the beginning to set your goal. Bukod dun sa pag-set up mo ng objective sa Facebook. Kasi yun sa Facebook, kapag malinaw na lahat sa'yo yung goal mo sa business, yun sa Facebook, lahat yan isi-set up mo na lang eh. Kasi drop and drop down na lang naman majority yung sa Facebook, diba? Kasi may mga choices naman na siya. So, madali para sa'yo na mamili kung ano ba yung mga gagamitin mo na objectives, ano ba yung mga i-check mo na metrics, kasi nga alam mo na yung goal mo. Okay? So, I hope marami ka natutunan dito sa video na to. And again, don't forget to click the subscribe button. Share mo na rin tong video na to kung tingin mo mas nag-benefit ka. And pahabolan din sa number 5 mistake. Paki-monitor ninyo yung ROAS or return on ad spend ninyo at saka yung amount spent. Okay? Yun yung dalawa sa kailangan ninyong tignan pa talaga bukod dun sa iba pang mga metrics. Dun sa iba pang metrics, I'm just reminding you na pwede ninyo i-click yung info cards here. May lalabas din na video. Pwede mo i-click para mapanood mo yung mga metrics na pwede mo subaybayan or i-monitor during your ads. Okay? So that's it. I hope marami ka natutunan. And this is Coach Sherlyn Pacatang. See you on the next one. God bless you.